So first, we're gonna search about, let's say, so is hero. Okay, there. Okay, so the Natural Heroes Committee recommended the following 9 individuals to be recognized as national heroes on November 15, 1995. Top of there was Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar, Muhammad Dipatuan Kudarat, and Juan Lana, then Melchora Aquino. There. It's coming back. So, National Hero of the Philippines. A national hero of the Philippines, the Filipino, has been recognized as a hero for his or her role in the history of the country. Loosely, the term may refer to all Filipino historical figures recognized as heroes, but the term for strictly refers to those officially designated as such. Okay, so I'm just gonna read the first dialogue because I hope you read it while I'm reading this first. Okay? In 1995, the Philippine National Heroes Committee officially recommended several people for the designation, but this was not acted upon. Currently, no one has ever been officially recognized as a Philippine national hero. So that's the first. So I let you have a time to read this one, okay? Because we will have more and more topics than that topic. Okay? So after reading our topic, let's just now read another topic. So this topic was just for grade 5. Oo nga. Kulit naman na ito. Ang mga pinagkakalit dito. Oh yeah, I did that. Okay, so the next topic was... Saan ba si ate mo? Umalis na. Umalis na. That's just my uncle. Okay, so ang pangalawa nating topic ay pananampalatayang paganismo. So, ako na lang ang magbabasa nito kasi bukod. Paano kung wala sa search? So, sa mismong buko na lang babasahin. So, bukod sa mga binanggit na anito, preview pala na rin. So, ano binanggit? Okay, so, yung dialogue first. Ang pananampalataya ng ating mga ninuno ay matuturing na
paganismo o paniniwalang pagano. Or pangano. Pagano. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay may kaugnayan sa pagsamba sa kalikasan o mga bagay sa kalikasan gaya ng araw, bituin, puno, hayop at iba pa. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang pinakamakapangyarihang Diyos ay si Bathala. Bukod kay Bathala ay sumasamba rin sila sa mga tinatawag na anito sa mga Tagalog o Diwata sa mga taga-Visayas. Nag-aalay sila ng mga panalangin at pagkain upang mapagdigyan ang kanilang mga kahilingan at magkaroon ng masaganang buhay. Kabilang sa mga nito o diwatang kanilang sinasamba ay sina Idiyanale, Diyos ng agrikultura, Tidapa, Diyos ng kamatayan, Balangaw, Diyos ng bahaghari, Madarangan, Diyos ng digmaan, Agni, Diyos ng apoy, Magwayen, Diyos ng ibang mundo, Nalahon, Diyos ng pag-aani, Diyan Masaranta, Diyos ng pag-ibig, Dalang, Diyos ng kagandahan, Kidul, Diyos ng kidlat at iba pa. Okay? So, babasahin na natin ang ating trivia box. So, ito ang ating topic. Alam mo ba? Bukod sa mga nabanggit na anito o diwata, ang ilan pa sa kinikilalang Diyos noon ay sila Nakampati, Diyos ng Tagalog sa pag-aani, Apulaki, Diyos ng digmaan sa Pangasinan, Malyari, Diyos ng kapangyarihan at lakas ng mga sambal, at Sipuko, Diyos ng dagat ng mga tagbanwa. So, hope you enjoyed my video. So, thank you guys for watching. Bye!